pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat na kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Ang krus niya'y mahal ko.
Exodo 11:3-6. Si Moises ay umakyat tungo sa Diyos at tinawag siya ng Panginoon mula sa bundok na sinasabi, "Ganito ang sasabihin mo sa sambahayan ni Jacob at sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Inyong nakita ang aking ginawa sa mga Ehipsyo at kung paanong dinala ko kayo sa mga pakpak ng agila at kayo'y inilapit ko sa akin. Kaya't ngayon kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at tutuparin ang aking tipan, kayo ay magiging aking sariling pag-aari na higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong daigdig ay akin. Sa akin kayo ay magiging isang kaharian ng mga pari at isang banal na bansa. Ito ang mga salitang sasabihin mo sa mga anak ni Israel." Sariling pag-aari ng Diyos. Kung paanong pinalaya ng Diyos ang Israel sa Ehipto upang maging sariling Kanya, iniligtas tayo ni Kristo sa ating kasalanan upang maging sariling Kanya. Nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao, na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa, ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon, habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Siya ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at pakalinisin para sa kanyang sarili ang sambayanang pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. Awit 101-5. Sumigaw kayo na may kagalakan sa Panginoon lahat ng mga lupain. Maglingkod kayo sa Panginoon na may kagalakan. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Kilalanin ninyo na ang Panginoon ay Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo'y Kanya. Tayo'y Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. Magsipasok kayo sa Kanyang mga pintuan na may pagpapasalamat at sa Kanyang mga buluwagan na may pagpupuri. Magpasalamat kayo sa Kanya at purihin ninyo ang pangalan niya. Sapagat ang Panginoon ay mabuti, ang Kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman, at ang Kanyang katapatan ay sa lahat ng salinlahi. Mga tupa sa pastulan ng Diyos. Ang Diyos ang lumalang sa atin, kaya't Siya ang may-ari sa atin. Tayo ay isang bayan na pag-aari ng Diyos. Tayo ay mga tupa ng Kanyang pastulan. Sinabi ng Panginoong Hesus, "Ako'y pumarito upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay at ng kasaganaan nito. Ako ang mabuting pastol. Ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa." Si Jesus mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa krus upang tayo'y mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katuwiran. Tayo'y tulad sa mga tupang naliligaw, ngunit ngayon ay ibinalik na tayo sa pastol at tagapag-alaga ng ating mga kaluluwa. Unang Pedro 2:7-10. Sa inyo na nananampalataya, siya'y mahalaga. Subalit sa mga hindi nananampalataya, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ay siyang naging puno ng panulok at isang batong nagpapatisod sa kanila at malaking bato na nagpabagsak sa kanila. Sila'y natitisod dahil sa pagsuway sa salita na dito naman sila itinalaga. Ngunit kayo'y isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambayanang pag-aari ng Diyos,
upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. Noon ay hindi kayo bayan, ngunit ngayon bayan kayo ng Diyos. Noon ay hindi kayo tumanggap ng habag, ngunit ngayon tumanggap kayo ng habag. Sambayanang pag-aari ng Diyos. Ibinigay ni Jesus ang kanyang sarili para sa atin upang ibalik tayo sa pagiging isang lahi na pinili ng Diyos noong una pa. Isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal at sambayanang pag-aari ng Diyos. Huwag tayong matakot. Tayo ay tinubos at tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay ni Jesus ng kanyang sarili para sa atin, upang tayo ay maging kanya at maging saksi niya. Sinabi niya bago siya iniakit sa langit, "Humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuang sundin ang lahat ng iniutos ko. At narito ako ay kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon." Juan 10:14-16, 27 at 28. Ako ang mabuting pastol. Kilala ko ang sariling akin at kilala ako ng sariling akin. Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at ng pagkakilala ko sa Ama, ay ibinibigay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Kailangan ko rin silang dalhin dito at kanilang papakinggan ang aking tinig. Kaya't magkakaroon ng isang kawal na may isang pastol. Pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking kilala at sila'y sumusunod sa akin. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kabay. Makikinig sa mabuting pastol. Ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay para sa atin na kanyang mga tupa. Mula sa langit ay ibinigay niya ang Espiritu Santo na sa pamamagitan ng pagsaksi ng mga alagad ay nagbukas ng ating pandinig upang ating marinig ang tinig ni Jesus. Bilang kanyang kawan, tayo ay makikinig sa tinig ni Jesus at susunod sa kanya. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Dahil siya ang ating mabuting pastol, hindi niya tayo iiwan o pababayaan kaya tayo ay hindi mapapahamak. Ang layunin ni Jesus. Ibinigay ng Panginoong Jesus ang kanyang sarili para sa atin upang tayo ay buo na maging kanya, iharap sa kanya, at dalisayin para sa kanya na sarili niyang pag-aari. Habang ibayo nating nauunawaan ang ginagawang ito ng Panginoon sa atin, ibayo nating ibibigay na muli at muli ang ating sarili sa kanya. Tayo ay iniibig ni Jesus ng gayon na lamang. Ang pag-ibig ng Diyos na ibinuhos sa ating puso ng Espiritu Santo ang gumagawa upang ibigin natin si Jesus. Sa pagbibigay niya ng kanyang sarili sa atin, tayo ay hinahawakan niya bilang kanyang sariling angkin. Alam natin na si Jesus ay nasa atin at tayo ay nasa kanya dahil ito ang gawa sa atin ng Ama sa pamamagitan ni Jesus at ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan.
at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin, at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin, at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama. Gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus na matay inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat Ama, salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.